Live kasama natin si Ma'am Chris Lorenzana. Ma'am, live kayo sa RMNDZ Excel Manila. Si Lourdes po ito. Hello, Miss Lourdes, at sa mga nakikinig ng Pulso ng Metro, magandang hapon po. Okay, work-life balance as a life coach. Ano po ba yun? Okay. Although ngayon medyo mahirap talaga ma-achieve ang totoong balance, no? Pero parang ang sinasabi lang nito is natututukan natin ng maayos yung pangangailangan ng ating trabaho na hindi naiiwanan or nanineglect, napapabayaan yung ibang parte ng ating buhay kagaya ng pamilya, yung pag-aalaga ng sarili, yan, kalusugan, etc. So yun talaga ang core ng work-life balance. Okay, so parang lahat tayo nakatutok na lang sa trabaho para tayo may pera. Ayun na nga. So napapabayaan na minsan tuloy ang kalusugan, ganyan, hindi na nakakapag-exercise. Oo, hindi na nakakatulog ng sapat, na nakaka-contribute din talaga sa saya mo, no, yung peace mo or sa stress mo the next day, parang ganyan. Oh, sandali, teka, talagang, Ma'am Chris, di ba dapat naman talagang ganun? Kasi bawat kibot, gastos. Totoo nga oo nga Paano natin aayusin at maging balanse yung ating trabaho at ang ating buhay? Yun talaga. Totoo, ano po talaga ito? Totoong hamon talaga ito sa atin. Tapos ang baba pa ng minimum wage natin, 'di ba? Isang malaking factor talaga 'yan. Tapos kunyari, ang dami mo pang anak, no? Kaso ito given ito Parang yung pag-ulan ngayon, given ito, hindi natin to kontrolado. So ako, ang maisa-suggest ko talaga is mag-focus tayo dun sa mga bagay na pwede nating gawan ng paraan. Kagaya ng pagtitipid, for example, 'di ba? Yung bawasan ng pangungutang, siguro ayusin natin yung lifestyle natin kasi ang pinakamalaki talaga na hamon sa work-life balance is yung pamumuhay, yung klase ng pamumuhay na meron tayo. Pag magastos yung pamumuhay, mas kailangang mag-overtime, 'di ba? Mas kailangang mag-sideline, mas kailangan minsang isakripisyo yung oras sa pamilya. So, yun siguro ang kailangan nating tignan. Alin yung mga bagay na kaya nating gawan ng paraan. Kaya ng pagtitipid siguro. Yes, pagtitipid ginawa na, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo, kaya po kukuha pa ng mga extra na trabaho. So parang sa Pilipinas, talagang ang hirap po pala talagang gawin itong work-life balance na sinasabi. Mahirap nga talaga, kaya siguro tayo sumunod lang tayo sa Nigeria. Oo. Oo, lungkot, no? Oo nga. So, I mean, sa gobyerno ba, kasi di ba like halimbawa sa Japan, meron silang departamento nakatutok sa kaligayahan. Oo, meron nga. Sa South Korea, may departamento silang nakatutok sa kaligayahan. So may mga bansang nakatutok sa kanilang sa ng kanilang mga manggagawa para mga empleyado, mga citizens, para number one, maiwasan ang pasintabi po, suicide, maiwasan yung pananakit sa sarili. Kailangan na ba natin yun sa Pilipinas? Sa tingin ko, nangyayari na yan, Miss Lourdes, pero sa mga ibang kumpanya lang talaga na aware. Marami akong mga napagsisilbihang kumpanya ngayon na meron na silang mga happiness team, happiness and engagement activities, ganyan. Oo. So parang nandun na yung pag-aalaga talaga doon sa spiritual, emotional, mental health needs ng mga tao nila. Kaso, hindi lahat ng kumpanya ay may mga ganong programa. Kaya siguro maganda kung yung gobyerno natin ay magkaroon ng ganun na programa talaga para i-check din na yung happiness index ng mga Pilipino ay hindi lang 6.05, which is the which is our rating now, no? Na mas tumaas pa sana. Okay. Ang DOH, pwede bang sumingit dito sa usaping ito para ma-achieve ng isang individual ang sinasabing work-life balance? Hindi ako masyadong familiar sa hangarin ng DOH, pero sa tingin ko makakatulong, yes. Kung sa malaking umbrella ng health, makakatulong talaga. Kasi maraming factors yung kailangan natin i-consider sa Pilipinas. Mahirap talaga ang bansa natin at marami talaga sa mga kababayan natin ngayon. Yung ito mga sinasabi natin, kunyari sabihin ko na, maayos na pamamahala ng sarili, matutong humindi, tumanggi, ganyan. Useless lahat yun kapag kulang talaga ang kinikita nila. Okay, so kailangan nilang kumayos. Diretsuin ko na, Ma'am Chris. So, ibig sabihin, number one, ang dapat na, kung sa gobyerno, ang dapat matutukan, number one, dapat sana sapat na sahod.
mahalaga talaga yung sapat na sahod. Pero mahalaga din yung kakayanan ng tao na mamuhay doon sa sahod niya habang wala pa yung inaasahang mataas na sahod. Yeah. Oo. Kaya lang kasi, hanggat wala pa yung mataas na sahod, ang gagawin mo, tanggap ka ng tanggap na mga additional na mapagkakitaan. Oo, pwedeng ganun. Or yung iba na alam ko, ang dami na yung pwedeng utangan eh. Exactly, oo. Totoo rin naman. Ako hindi ko inaano yun hindi ko isinaisang tabi yun kasi wala ka talagang pwedeng puntahan. Totoo. Kahit na nga, di ba, sa GCash na lang, pwede kang umutang. Tama. Ang daming pwedeng utangan. So ngayon, pag nangutang ka, babayaran mo yan. May mga natatanggap pa nga akong text minsan, napakisabi kay ganito, nabayaran niya ako. Hindi ko naman kilala tong tao na to. Minsan kasi scam yun racket din yun Kapag sinagot mo, may record ka na nila. Ikaw na naman ang titirahin nila. Oo nga. So, yun nga ma'am, sabi ko ulitin, balikan natin, no? Eto, sa sitwasyon natin ngayon, may trabaho naman, pero sapat ang sahod, may love life, may mga anak. 8 hours ka lang dapat sa work, then after that, diretso ka na sa bahay, luto-luto, alaga-alaga ng aso, ng mga babies, ganun ba yun? Yun yung ang ganda ng pinicture mo na yan. Magandang i-imagine na nagagawa natin yan. Kaso nga, karamihan sa atin, minsan, di ba, 8 oras ka. Actually, 9 na oras kang nasa opisina kasi yung lunch break mo, hindi naman kasama si 8 hours yun. Magbabiyahe ka pa pauwi. Di ba? So, doon pa lang, meron na talagang malaking singil sa balanse. Pagdating mo ng bahay, pagod ka na. Minsan, noodles na lang or kung ano na lang nabibili kasi nga, hindi ka na makapagluto. Maraming mga pangangailangan talaga ang isang tao sa buhay niya. Kaya medyo mahirap itong work-life balance na to kung hindi siya intentional ba? Kung hindi niya sasadyain na orasan ang pamilya, orasan ang kalusugan, orasan ang tulog, orasan yung maayos na pamumuhay. So, wala nang space doon yung mga bisyo niya. Ano ang unang naapektuhan kapag hindi mo nakukuha yung work-life balance na yan? Okay, alright. Ang unang-una talaga, parang ang hirap lang talaga sagutin yan, Miss Lourdes, kung ano ang una talaga. Pero doon sa sinabi mo kanina, unang maapektuhan yung saya natin, yung ligaya natin talaga. Kasi mababagabag ka maa-anxious ka, ay wala na naman kaming pera, bayaran na naman, ay sinisingil na naman ako. So, yun talaga ang unang maapektuhan, yung ligaya natin, yung ating peace of mind. Okay. Pwede ka naman umiyak, di ba? Oo naman. Pwede kang umiyak. Pwede. In fact, very healthy ang pag-iyak. Kesa yung didibdibin lang natin talaga. Ayan. So, napakahalaga rin na matuto na lang pong minsang huminga kasi wala naman na tayong magawa. Kasi kahit naman magalit tayo, hindi naman tataas yung sweldo natin, di ba? How about yung tamang pagkain? Yes, oo. Kailan hindi ko na alam kung anong tamang pagkain sa panahon ngayon, di ba? Oo nga. Kasi napakalaking factor talaga niyan. Ang sabi nga, we live in a fast food era. Yes. Di ba? Very fast. Yung pacing, ang bilis. Yes, ang bilis ng pacing. So parang ang konti ng pasensya natin, hardly na nakakaluto tayo talaga. Idagdag mo pa dyan na ang average na oras na ang average Filipino time sa social media everyday is 4 hours. Number two tayo all over the world. So kung iisipin mo yan, meron talagang imbalance kasi kung naoorasan natin ng 4 hours ang social media pero hindi natin maorasan yung pag-exercise kahit 15 minutes, yung ng gulay, di ba? So yun siguro ang itanong natin sa sarili natin. Totoo ba talaga na hirap tayo sa pag-balance o baka hindi lang natin nabibigyan ng tamang oras yung mga nararapat. Sa ibang bansa kasi, matindi talaga yung trabaho, di ba? Lahat ng uri ng trabaho pinapasok para lang kumita. Pero happy sila because kasi yung per hour. Exactly, no? Kaya nga wala nagre-regular doon gusto nila doon na sila sa per hour. So, na-achieve nila yung work-life balance na sinasabi. Yes. Talagang dapat siguro sabihan natin si Ma'am Lisa Marcos Araneta, no? Oo nga. Na pakibulungan si Marcos. Kasi maliit talaga yung minimum wage natin. Okay. Hindi talaga. Lalo na ngayon, 'di ba? Ma'am Chris, marami nakikinig, no? Ano po ba ang dapat naming lahat gawin para hindi namin maisip yung hina at baba ng aming sahod, yung aming mga problema? Yung hinaan ng loob. Oo nga.
Ay, nako, thank you so much, Miss Lourdes, sa pagkakataon na yan. Although Thank napakahirap ng tanong na yan. Pero siguro po, mas malinaw, kailangan mas maging malinaw sa atin talaga kung ano ang mahalaga. Kunyari, kung ang mahalaga sa atin yung ating pamilya, yung ating kalusugan at yung ating trabaho, i-focus lang natin lahat ng ating lakas, pagmamahal at oras para sa mga doon. Yung mga hindi talaga nakakatulong, wag na natin orasan or bigyan pa ng energy or effort. At siguro mas simplihan lang natin yung ating pamumuhay. Siguro pag gano'n, mababawasan yung ating utang. Pag nabayaran na natin, wag na nating dagdagan pa. Di ba, Miss Lourdes? Yung live within our means talaga. Yes, oo. Ma'am Chris, maraming salamat sa oras. Invite niyo po sila sa inyong programa. Oh, thank you so para much. Para mapag-usapan to ng mas mahaba. Oo nga. Maraming salamat, Miss Lourdes. At sa pulso ng Metro ng mga nakikinig, pwede niyo po akong samahan tuwing linggo, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa ating programang Winner Ka Pinoy. Thank you, Miss Lourdes. Maraming salamat mga kasama, Life Coach Chris Lorenzana. Ang programa niya po ay dito rin sa RMN DZXL Manila.